Bakit pa tayo aasa? Kung patuloy lang naman ang kasamaan, ang kalokohan dito sa ating bansa. Opo, merong mga nakukulong ngayon, merong mga dinadakip, pero mga maliliit na tao lang, di man natin kakilala. Yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan, nasa kulungan na ba? Wala. Palagi nga silang naabiswelto eh. Di po ba? Opo, nagrarally tayo. Pero patuloy pa rin ang bangayan. Wala pa rin pagkakaisa sa ating politika. Katatapos lang po ng bagyo, ng baha. Ang dami pong nalunod, ang daming namatay, ang daming nasiraan, nawala ng tahanan. Tingnan niyo po, araw-araw na lang tumingin ka sa news, may lindol dito sa bansa. Wala pa dyan yung nakakatakot na biguan. Di po ba? Nakakabahala din po, hindi nila ito nire-report. Yung tumataas na teenage suicide. Ang dami po nagpapakamatay na mga kabataan. Kasi ang sinasabi po ng mga depressed, kung masasaktan din ako, kung mahihirapan lang ako, para saan pa ang mabuhay? Tanong po natin lahat ito eh. In a life full of suffering, what is the point of hoping? What is the point of living? Pero kung sawa ka na, kung galit ka, huwag kang mag-alala, kapatid. Dahil ibig sabihin, buhay pa rin sa'yo ang pag-asa. Dahil sabi po ni San Agustin, tingnan niyo po ito, that hope has two daughters. Anger at the way that things are, and courage to change them. Kung galit ka, ibig sabihin, may gusto kang baguhin sa kasalukuyan. At kung may tapang ka, kung malakas ang iyong loob, meron kang mababago. Ito ang pag-asa natin. At ngayon pong unang linggo ng Adviento, pinapalakas muli ng Diyos ang ating loob, ang ating pag-asa. Mga kapatid, ang Adviento po ay hindi countdown para sa Pasko. Hindi rin po ito countdown para sa bakasyon. Advent is a season of hope. It is a reminder that God is not yet done with you. Patuloy pa rin ang iyong kwento. Kahit na may problema ka, kahit na may pagsubok ka, yan ang iyong pakikipagbakbakan. Hindi pa yan ang ending ng iyong buhay.